Ito yata sa administrasyon ni BBM ang nakaunang simultaneous na pinakamalaking rallies. Kaya importante po ito dahil sa anti-corruption na sigaw ng mga tao. Kasi lagi naman po may corruption, pero the worst na talaga ngayon. At lang ito na yung corruption na wala na tayong ibabangon dito eh. Kaya yung mga nakita na mga ghost project, mga ng flood control, ganyan-ganyan, ano lang yun, kalingkingan lang yun. Kung talagang susuriin yan at serious yung investigation ng inyong commission, ay mas marami pa silang makikita at mahuli. Kaya panagutin nyo dapat ang mga congressman. Kasi sila talaga may pasimuno nito eh. Si Romualdez at si Saldico. At sila naman may control eh. Kaya sa Senate naman, ay dapat sagutin naman ni Grace Poe. Hindi po ba? Dahil siya naman ang Finance Committee doon. Bakit naman pumasa sa BICAM itong mga insertion ng flood control na wala naman sa National Expenditure Program ng DBM? Talaga pong may intention talaga na magnakaw sila, may foul sila na intention kung bakit nila pinasok yan dyan. At kung makikita natin, sa investigasyon, sure yan lalabas. Yung mga favored lang na contractors ang nakakakuha ng mga pinakamalaking flood control projects. Kagaya nung 15 na sinabi ni BBM, na SunWest, Triton, yung mga, yan, dalawang yan, kay Saldico yan. Kaya, dapat talaga itong mga party list tsaka district representatives sa kandidato i-require ng COMELEC ng katanungan dun sa Certificate of Candidacy. Are you a contractor? Or in the past has at any time been a contractor with the government? Kasi pag nagsabi siya ng no doon at totoo, ay nako, panagutan niya agad na maliban sa falsification, ay pwede pong makancel ang candidate niya, ang candidacy niya kahit na manalo pa siya. So marami yung reforms talaga dapat gawin. Pero sa akin, dapat si BBM talaga malaki ang kanyang role dito eh. Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa inyo. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon na ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinirmahan. Ang tanong nga doon bakit pinirmahan ni BBM yung 2025 budget? Iba, nagreklamo na siya noon. Bakit ganito? Maglaki ng deficit. Pero pinirmahan niya pa rin kasi nga pinsan niya si Romualdez. Yun ang problema Dapat presidente na yung pinsan mo, huwag ka na pwedeng mag-speaker. Di ba? Kasi ganyan talaga sabihin nila, hindi naman, hindi naman, totoo naman. Tayong mga Pilipino ay napakadikit natin sa ating mga kamag-anak. Kaya, ayan, pumikit lang si BBM. Pinirmahan niya yung budget na deficit na yan na maraming insertion, flood control. Dahil nga, pinsan niya si Romualdez. Ngayon, dapat si Romualdez panagutin niya. Kasi nakakataas siya Tsaka pangalan niya nakasalalay dito at pangalan ng Marcos. Abay, hayaan ba niya na si Romualdez ang sumira ng pangalang Marcos? At sa susunod na mga eleksyon hindi na iboboto ng tao mga Marcos. Pero parang hindi niya alam kung paano niya gawin. Kasi yung investigation commission niya, wala namang pangil. Hindi ko pa nga nakikita ang executive order niya Ano ba talaga powers niya? Wala nga daw power to subpoena yan. Kung wala kang power to subpoena, di wala ka rin power of contempt. Pero pwede rin hindi sila pumunta. Opo. Pero paano po siya magiging dapat gawin niya, parang sa Indonesia. May commission on anti-corruption sa Indonesia na naging successful. Kasi napakatalamak ng corruption noon sa Indonesia na sinabi ng mga bangko na nagpapautang na hindi na kami magpapautang. Solve na yung corruption. Kaya ginawa nila Yung ganito na rin nangyayari sa atin. Wala nang magpapautang sa atin. Etong panggobyerno natin ay lahat yun gumugulong dahil sa utang. Narinig yun naman si Secretary Recto. 2.7 trillion utangin niya. 2.6 niyan
papagulong sa gobyerno at pambayad sa dati ng utang. Eh anong klaseng gobyerno yan? Para namang tayong pinapatay niya. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Opo. Yung mga ayaw nila mag-resign si Marcos, yun yata yung mga kaliwa. Saka yung mga tao na o grupo na ayaw nila na si Sara ang VP Sara ang papalit. Yun namang iba na Marcos resign. Eh, suspecha naman nila na yan naman ay mga pro Duterte. Sa akin naman, pag tuloy-tuloy itong mga protestang ito, magiging untenable ng pag-govern ni BBM. He can no longer govern kung ganito. Every week, merong walkout mga estudyante. Yung mga taga-opisina, pag lunch break, mag-walkout. Pwede naman yun eh. Kahit gobyerno ka, pupunta ka dun sa flag ceremony, 10 minutes eh. That's a symbol of protest. Pag ganyan, untenable na, he cannot govern. Mahirapan na siya. In the world stage, he will be seen as a weak leader. He is already a lame duck. So, wala na yung power niya to endorse his next puppet candidate. Sana, nire-reserve niya yun para kay Sandro. Pero ngayon, sorry. Talagang wala nang boboto kay Sandro pag ganito. So dapat graceful exit. oo. Pwede rin, baka kaya pa niya. Kaso yung mga advisor naman yun. Sabi nga ni Professor Solita Monsod Gatari Monsod, it's the people around BBM. It's the people around him. Yung They are mga just influencing him, and they are. She's saying that if I have to say it, they're incompetent. If they are advising him the wrong things, Opo. they're incompetent. Dapat makinig na rin si BBM dun sa mga tinuturing niyang kalaban niya, pero magagaling.